Mapayapang araw ng Linggo mga kapanalig, ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo. Dahil sa paghahangad ng bayan, ay inisip nila na baka si Juan ang Kristo. Kaya winika ni Juan sa kanilang lahat. Ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit may isang darating na lalong makapangyarihan sa akin. Hindi ako karapat-dapat na magkalag ng panali ng kanyang mga panyapak. Siya ang magbibinyag sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. Pagkatapos ng pagbibinyag sa buong bayan, si Jesus ay bininyagan din. At samantalang nananalangin siya, ay nabuksan ang langit. At bumaba ang Espiritu Santo sa kanya sa anyong nakikita, katulad ng kalapati, at may nagsalita ng ganito. Ikaw ang minamahal kong anak. Ikaw ang lubha kong kinalulugdan. Bakit kailangan binyagan si Jesus? Si Jesus na walang kasalanan, lumapit sa binyagan ni Juan. Pero para saan? Hindi para humingi ng kapatawaran, kundi para makiisa. Para sabihin sa atin, andito ako para iligtas kayo. Pero hindi gamit ang kapangyarihan, kundi gamit ang pagmamahal. Nang bumaba siya sa mga tubig ng Jordan, parang sinabi ni Jesus, "Eto ako, walang mas mataas, walang mas mababa, tayo ay magkasama." Sa kanyang paglapit kay Juan para mabinyagan, pinapakita ni Jesus na kaisa natin siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At ang pakikiisang ito ang magliligtas sa atin. Hindi kapangyarihan, kundi pag-ibig ng isang Diyos na nagpapakumbaba at nakiisa sa atin ang siyang magiging ating kaligtasan. Ito ang mukha ng Diyos na pinapakilala ni Jesus sa atin. Isang Diyos ng awa at pag-ibig. Ito ang mensahe sa atin nung Pasko at muling binibigyang diin ngayong pagdiriwang ng kanyang pagbinyag. Mga kapatid, ang binyag ni Jesus ay isang paanyaya. Paanyaya na tayo ay maging bahagi ng isang mas malaking plano. Paanyaya na maging instrumento tayo ng kanyang pag-ibig. At magagawa lamang natin ito sa pagsunod sa kanyang halimbawa. Una, kailangan nating magpakumbaba. Huwag palaging nakatuon ang atensyon sa sarili at magpaka-main character, sabi nga ng mga kabataan. Buksan ang sarili para makiisa sa iba't ibang klase ng tao at karanasan. Dahil ang bawat isa ay may baong aral na maaaring magpalago ng ating kabanalan. Pangalawa, makiisa sa mga gawain ng simbahan. Maglingkod, makibahagi sa mga proyekto at panalangin ng bayan ng Diyos. Ito naman po ang bunga ng binyag, di po ba? Ang ianib tayo sa katawan ng Diyos, ang simbahan. Kung saan puspos ang grasya at awa, kung saan lahat ay may puwang at may pagkakataong makatanggap ng bagong simula. Mga kapatid, tandaan natin, ang nais lamang ng Diyos ay maging bahagi ng ating buhay. Dahil ganun talaga ang isang nagmamahal. Naway payagan natin siyang makiisa sa atin at gamitin tayo para lalo ring makarating ang kanyang pag-ibig sa ating kapwa. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, gisingin nawang muli ng biyaya ng Hubileo
ang pagnanasa namin sa kayamanang makalangit. Tulungan mo kaming ipalaganap ang kagalakan at kapayapaan ni Kristong aming manunubos sa buong mundo. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.